Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit alam ko na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Ayan, so alam naman natin yung mga nangyayari mga kaibigan. So ina-analyze ko lang naman, no? Ina-analyze ko lang naman at sinusuring mabuti. Iba kasi tayo pag nag-analyze, malalim at mayroong pinaghuhugutan. Kumbaga, meron tayong tinatawag sa Ingles na denotation. Ano ba yung idine-denote ng isang salita, isang bagay o pangyayari mga kaibigan? Ano ba yung nais nilang ipahiwatig, no? Ano ba yung katuturan ng ginagawa ng kanyang mga kalaban sa politika? So, kapag hindi nila ito na ipaliwanag ng maayos, kapag ito po ay walang saysay o walang katuturan, alam na, ito po ay para, no, matalo po nila si Vice President Sara Duterte. Sabi nga po, no, ng anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Henry, no, attorney rin po ito abogado rin po ito, no, si Henry Marcoleta, ayan. So, sabi niya, magalingan na lang, talunin na lang sa 2028 presidential election. Okay. So, paano nga nila matatalo? Napakalakas nga ni VP Sara. Okay, so ito yung naisip nila. Yung naisip nila guys ay pababain yung requirements na edad, no, sa pagiging presidente para yung kanilang manok ay pumasok, 'di ba? Obviously, anong saysay guys? Bakit kailangan mong pababain yung age requirements sa pagkapangulo? Oh, 'di ba? Bakit kinakailangan pababain yung age requirements sa pagkapangulo? Ano yung benefits ng pagiging bata? Yung pagiging bata nga, para sa akin, neophyte yun. No? And since neophyte siya, how can he prove or she prove na kaya niyang pamunuan ang ating bayan? Kaya, so, hindi ko nakikita yung kahalagahan, yung full benefits of lowering the age requirements to run for president. Sino ba yung nakakaisip mga kaibigan? Sino ba yung nakikita nilang ipantatapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election? Sige nga, hulaan nyo nga. Tignan natin kung naiisip ninyo yung naiisip ko. Di ba? Kasi as a lawmaker, no, bilang nasa legislative department, sila yung nag-iisip at sumusulat at nagsusumite, no, nagsasubmit ng panukalang batas. And lagi dapat nating isipin na ang panukalang batas po hindi bara-bara dapat. Hindi po yung moro-moro, no? Ang saligang batas kapag ginawa po, kapag binalangkas, dapat ay makatutulong, mapakikinabangan, magagamit po ng bayan at ng taong bayan. Yung meron tayong nakukuhang benepisyo o makukuhang benepisyo. So, tignan nyo, paano mo malalaman na beneficial, no, yung lowering the age of the president? So, I don't see any connection. So, ang tanging connection dyan na naiisip ko, merong isang nagpapakahusay na opisyal ng pamahalaan, no? Opisyal po ng LGU. Ayan. Na maganda yung track record, mahusay. Pero yung age requirements po ay hindi po pasok sa banga. So, yung batas na yung nag-adjust. yung yung batas na yung nag-adjust para lang makapasok yung isa kasi wala po silang ipanlalaban Martin Romualdez cannot be. No, Martin Romualdez cannot be. Toby Tiangco cannot be. O, sino pa ba? Lenny Robredo cannot be pa rin.
Sino pa? Manny Pacquiao? Cannot be. Oh, hindi po kasi ganoon ang mga batas na talaga namang mapakikinabangan. Pero ito po yung pinakang naisip kong pinaka mapakikinabangang batas. Yung House Bill 4215 ba? 4215. Ito po yung ano po no, saligang batas o ito po yung panukalang batas. Yan. Ito po yung panukalang batas na inihain po ni Congresswoman and former President Gloria Macapagal Arroyo. Yan. Ito po ay pagpapalakas at pagbibigay ng charter or kapangyarihan o trabaho, mandato, no, sa Vice President. Sa kasalukuyan kasi, mga kaibigan, kapag vice ka o vice ka lamang, wala kang trabaho talaga. Ikaw ay tinatawag lamang na spare tire. Parang sa sasakyan. Ikaw ay nandun lamang sa puwetan ng sasakyan, sa likuran ng sasakyan. At ikaw ay magagamit lamang kung yung pinakang gulong ay na-flat o nasiraan. 'Di ba? Saka ka lamang magkakaroon ng silbi sa bayan. So, ganun po yung trabaho ngayon o yung kasalukuyang sitwasyon ngayon kapag isa kang vice, no? Kung vice president ka at walang ibinibigay na trabaho sa iyo ang pangulo, ayaw kanyang bigyan ng kahit anong cabinet positions, wala ka talagang saysay. Kasi nga, spare tire lang yung kasalukuyang gawain ng isang vice-presidente. So, sa ilalim po ng House Bill na ipinanukala ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naglalayon kasi itong palakasin ang vice-presidente. Bigyan po ito ng sariling charter o trabaho na kanyang gagampanan para hindi lang sila nakatambay. It's a tie kasi nga sumasahod, 'di ba? Sumasahod po ang vice presidente. Binibigyan po ng pondo. So, bakit hindi i-maximize yung pondo na ibinibigay sa kanya? Bigyan siya ng mga responsibilidad sa bayan. Yung makikita ng taong bayan yung kanyang mga gagawin. So, ganito guys yung mga panukalang batas, no? Hindi po ako pro GMA, no, pero ang nakikita ko talaga mas it really makes sense yung panukalang batas ni Vice President ni Gloria Macapagal Arroyo. Really makes sense. And sana hindi lang yung Vice President yung kanyang alam niyo yun, bigyan ng kapangyarihan at karapatan o responsibilidad sa bayan. Nandiyan din po yung Vice Mayor. O, di ba? Bigyan din niya ng karapatan kasi ganoon din po yun. Kapag hindi po binigyan ng mayor, yung Vice Mayor ng trabaho, wala rin pong ginagawa. O, yan po yung may kabuluhan. Kaya ako sa iyo, Paulo Ortega, itigil mo na yung katangahan mo. Oo. Nagpapahalata kang bobito. Sa kinapal-kapal ng mga buhok-buhok mo yan sa pagmumukha mo, siya namang kinakalbo ng utak mo. Oh. Siya ang kinataba-taba ng katawan mo, siya ang kinapayat-payat ng utak mo. Nako, depunggal ka, oo. Pero by the way, mga kaibigan, itong si Paulo Ortega, hindi pa sumasagot at hindi pa nagpapaliwanag. Di ba sa La Union, merong 61 na projects, infrastructure projects, ang halaga lang naman 876 million pesos. O nasaan na yung pera na yon? Dinambong. So yun na. Yun na. Wag na tayong So sa tingin nyo guys, sino yung naiisip nila na ipanlalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election kung gagawing 35 yung age requirements sa pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, guess kung sino ito.